Hala, ba't parang lumaki si ADV? Pero kidding aside, dumating na yung pinakahihintay nating araw. Matitest ride din natin si Honda X-ADV. Alright, so papakita ko rin muna sa inyo yung seat height nitong X-ADV. Again, I'm 5'8". So ito, tingnan nyo. Kaya kong i-flat foot pag 1 foot down. Pero pag dalawang paa na, yan, tingnan nyo sa harapan. Tip 2 na. Pero again, sabi ko nga, as long as kaya nyong i-flat foot yung isang paa or close to flat foot, goods na yon. So before ko i-test ride, i-discuss ko muna sa inyo yung some key features nitong X-ADV. Unang-una, keyless na to. So all you have to do is press this button. Ganda ng panel niya, no? TFT na very vibrant and high resolution. So pag na-on nyo na, pwede nyo na i-start. So mapapansin nyo, pag bagong start, naka-neutral. Ayun o, letter N. So pwede nyo i-bomba-bomba yan. Stock muffler pa to guys ha. Pero again, ang ganda na ng tunog. And naka DCT na rin to, or dual clutch transmission. So ano ba yung DCT? Meron tong plus minus. So pwede kayo mag-manual kung gusto nyo. Pero later on, papakita ko yan pag umaandar na tayo sa test ride. By the way, ngayon ko lang napansin, meron din pala ditong ilaw or symbol na naka-side stand tayo. As for the modes, meron ditong mode button, pang toggle. So naka-standard tayo ngayon. Meron ding rain, gravel, user. Ito yung pwede nyo i-customize, and sport. Pero syempre sa standard muna tayo. So ito naman yung neutral and drive. So again, naka-neutral tayo ngayon. Kung gusto niyo nang umandar, press lang tong D, drive. Pero wala pang nangyayari ngayon kasi naka-side stand tayo. So parang normal scooter lang din, hindi ka pwedeng umandar na naka-side stand. Ang difference lang dito, since naka-neutral tayo, hindi namamatay yung engine. And meron din pala itong handbrake. So ganun lang. Very useful kung hanging, mga paahon, hindi nyo kailangan mag-brake lever. Then ito naman yung fuel button. Then sa seat, malaki rin ang U-box nito. Tinanong ko kanina, kasya naman daw ang full face helmet dito. Hindi ko lang matry sa helmet natin yun kasi meron tayong action camera mount. And yung ibang specs, ipa-flash ko na lang sa screen. Huwag na natin patagalin to. Test ride na natin. So again, like sabi ko nga kanina, from neutral, kung gusto nyo nang umandar, press lang itong D. Gear 1. Let's go! Alright, so right off the bat, una ko napansin, very comfortable talaga tong X-ADV. Pakaramdam mo dito para kang nakaupo sa sofa or sa couch. Talagang 90 degrees yung legs mo. Pero if you wanna extend, pwede rin. Fully extended. Alright, so first time nating papasok ng expressway ng naka-scooter. Pero maxi scoot naman. Medyo mainit ngayon, sa 3:30 PM. Sobrang maaraw and yet napakalinaw ng TFT panel. Ganda ng contrast, buhay na buhay yung kulay. Sana basahin. Alright, very useful yung handbrake dun. Alright, expressway gaming, X-ADV. So ito pala yung plus minus. So ngayon naka 6 gear tayo. Kung gusto ko magbawas, for example gusto ko mag downshift, I want to overtake, diba? Nag 5th gear. Lagyan natin sa 4th gear. Kusa na siyang nag 6th gear ulit. Yan ang masarap dito, ramdam ko yung hangin sa paligid ko. Pero hindi humahampas sa akin. Mas meron tayong malaking windscreen dito and very comfortable. First time ko dumaan ng expressway ng ganyan naman yung riding position natin. Para ka lang nasa couch Kung gusto nyo mag manual, pwede rin. Ito may button dito. Kung kita nyo yung nag-M na manual. So ngayon fully dependent na yung shifting mo sa'yo. Kasi yung kanina pag naka-automatic ka,
Gagana pa rin naman tong plus minus. Pwede ka pa rin mag downshift, pwede ka magbawas kung gusto mong overtake. Pero once mag throttle ka na, automatic pa rin yun. So kusa pa rin siyang mag-shift kung kailangan. Kaya kung gusto mo talagang manual na sa'yo nakabase yung input ng shifting, yun, pwede rin naman. So ngayon naka 4th gear tayo, 5th gear. Pero balik na natin sa automatic. Grabe. Hindi pa naka aftermarket exhaust to ha. Ganun na yung tunog, stock pa lang. What more pag pinalitan mo? Wala kang kapagod-pagod dito. Pag yung Z9 kasi yung dala ko, tas nag long ride, minsan yung pagod mo manggagaling din sa hampas ng hangin. So kung matagal ka rin nakababad sa expressway, kahit na dire-diretso lang yan, makapagod ka sa sa hangin. Dito wala kang nararamdamang humahampas sa dibdib mo. For sure masarap i-long ride to. Try pala natin yung busina. Okay lang. Pero syempre kung XADV ko to, papalitan natin ng loud horn yan. And tamang tama lang din yung height nung handlebar. Very relaxed, very chill position. Napag-isip tuloy ako ngayon bigla kay ADV Kasi sabi ko nga, di ba, wala naman akong balak maglagay ng handlebar riser doon. Kasi goods naman sa akin yung ergonomics Pero kung ganito kataas yung handlebar, mas mataas ang konti sa kay ADV 160. Parang okay din na-relax yung braso mo. Since dadaan pala tayo ng MCX, try natin yung sport mode. Rain, gravel, user, sport. Yan, sport mode na tayo. And since may gravel mode pala to, I would assume pwede mong ipang off-road rin to. Alright, sport mode. Yeah, mas aggressive nga. Mas feel mo yung power. And one more thing na na-notice ko pala dito kay XADV is ang gaan sobra. Expected ko kasi mabigat to kasi nga ang laki, di ba? Pero magaan siya. Seryoso, ang pakiramdam ko dala ko si ADV 160 lang. Very agile, nimble, lightweight. Pero syempre talagang mas mataas. Dito pag binaba ko yung dalawang pako, pinakita ko kanina, di ba? Talagang tiptoe. Kaya 1 foot down lang dapat. Sana basahin this time. Nice. Nakakatuwa tong sport tingnan nyo. Grabe. Mukhang sa naghahanap ng endgame bike, pwede nyo i-consider to. Kung baga kuha nyo yung best of both worlds Meron kang power, performance ng big bike, and at the same time you also have the comfort naman, convenience ng scooter. Sa sport pala ito, kita nyo dito yung yung settings. So pag sport, power maximum, engine braking maximum, traction 1 lang, parang 1 bar out of 3, ABS maximum din, front and rear. Ang galing So yun ang maganda dito, kita nyo yung mga settings na yan. Sa user mode pwede nyo i-customize talaga, depende sa riding preference nyo. Grabe tong XADV, may spark. Nakaka-in-love. Ito yung tipong kailangan mong ma-manifest talaga Okay, maganda dito, makakadaan tayo ng Villar City ngayon. Diba? Alright. And by the way, big shoutout pala sa Honda Big Bike Paranaque, lalo na kay Sir Reggie, siya yung manager doon.
Maraming salamat sir sa pagpapahiram nitong XADV. Sobrang tagal ko nang gustong ma-review to. And guys, hingin na yun ang favor sa inyo. Baka pwede nyo rin i-like yung Facebook page nila. And sa mga naghahanap ng Honda motorcycles, scooters, big bikes, drop by lang kayo doon. Kompleto sila doon sa lineup. Pagpunta ko nga kanina, may Giorno Plus na sila. In terms of suspension, I can say okay din. Kasi itong part na to ng Villar City, sobrang tagtag. So malalaman nyo naman sa boses ko, kahit sobrang tagtag, hindi masyadong nanginginig. Pag ibang motor kasi yung natetest ride ko dito na hindi ganoon ka okay yung suspension, talagang pag nagsasalita ako, maririnig mo eh. Mafe-feel mo yung tagtag sa boses ko. Grabe ang comfort ng bike na to. Wala akong masabi. Balik tayo ng standard. So pag standard pala, ito kita dito sa settings, power 2 out of 3, engine braking 2 out of 3 din, traction 2 out of 3 din, ABS full. So mukhang babalik tayo maya maya sa sport. Pero standard pa lang, goods na eh. Pero hindi pa pala full power to, no? Yung rain mode naman, minimum power 1 out of 3 lang, engine braking 1 out of 3 din. Uy, may aso, ingat sa pagtawid. Traction is full and ABS full pa din. Pag gravel naman, power is full, engine braking full, traction minimum 1 lang, ABS 1 lang din. So let's go back sa sport. Syempre dun tayo sa full power. Pero kaya pala nung nag-shift ako ng sport mode kanina, ang una ko rin napansin is medyo lumakas yung engine braking. Napapasubsob ako eh. Sarap sigurong i-long ride nitong XADV. Next time siguro try ko magpaalam kung pwedeng ilayo. Syempre ayoko namang biglang i-long ride to nang walang paalam. Pero grabe, sobrang solid na experience to. Syempre high expectations tayo dito sa Honda XADV, pero na-meet niya easily lahat, na-exceed pa eh. Lalo na sa fun factor. Hindi naman kasi simple yun eh. Pag may ginamit kang motorsiklo, gaano ba kalaki yung ngiti mo while using it? Sa akin sobrang laki ng ngiti ko ngayon eh. And braking is okay. Grabe, wala ka nang hahanapin pa sa bike na to. Power, comfort, features, lalo na sa looks din pala, diba? Siyempre napaka-importante nun. Sabi ko nga, pag yung bike mo hindi mo nililingon-lingon after mo i-park, or hindi mo tinititigan sa umaga habang nagkakape, maling motorsiklo yung nabili mo. And dito sa XADV, lilingunin ko to at tititigan araw-araw. Yan ang ganda nitong kulay na to, matte black ha. Napapatahimik ako. Sobrang enjoy. And okay dun to side mirror ha. I mean, maganda yung visibility. And in terms of size, talagang to, malaki talaga tong footprint nitong XADV. So kahit nasa expressway ka, meron kang commanding presence. Hindi ka naman basta-basta ibubuli ng mga kasabay mo na sasakyan. Yun yung mga invisible humps na naman dito sa SLEX eh. Hassle eh. Yan, kung gusto mo naman mag chill ride lang, yeah, pwede rin, goods na goods. Hinahanap ko ngayon sa mga buttons dito kung meron bang cruise control. Hindi ako sure kung meron eh. So research ko muna, din i-post ko na lang dito kung meron ba o wala. Pero for me, hindi man deal breaker yung cruise control. Sa DCT pa lang, sulit na yung pera nyo eh. Kung gusto mong chill ride lang, automatic,
Kung gusto mong bumakbak ng konti, medyo aggressive sporty ride, pwede ka mag-manual, di ba? Pag nagkaroon ako nito, kahit hindi ako morning person, mapapadalas ang breakfast ride ko. Tsaka doon sa malalayo. Grabe yung comfort talaga. Paulit-ulit ako pero wala eh. It's very comfortable. Wala kang pagod na mararamdaman. Huwag na kayong magulat pag biglang nagpakabit ako ng handlebar riser sa ADV 160. Sobrang nagustuhan ko yung posture ko dito eh. Baka bigla akong ma-post si Z9 dahil dito Z900 for sale. Reason for selling XADV. And ito pala yung passing light sa taas lang. So very accessible. And maganda din yung position ng mga buttons dito So hindi ako nahihirapan. Busina, signal lights, yung shifters. Ito yung hazard pala, meron din. Ayun. Alright, so we're on our way back to Honda Big Bike Parañaque. Very very thankful. Yung mga ganitong experience ang for me priceless eh. Kasi syempre wala naman tayong pambili ng XADV sa ngayon, pero being given the opportunity to try it out, to test ride it, laking bagay na sa akin. Ay, hindi na naman binasa. Mga sensor talaga dito sa sukat, defective. Binasa naman sa MCX, di ba? Pero yung pumasok tayo kanina sa sukat, same dito sukat ulit. Sorry po doon sa nasa likod ko sa abala. Kasalanan niya ng tollway system natin. Yung Honda Big Bike Parañaque pala is doon lang sa tapat ng Honda Safety Driving Center. Dito na ako sa sukat nag-i-exit kasi pag sa Bikutan, usually matraffic doon eh. Ganda talaga ng tunog, no? Oh? Goods na ako ng ganitong tunog lang kay ADV 160 eh. Ayoko ng sobrang lakas. Again, gusto ko nga mas marinig lang ako ng mga kasabayan ko sa kalsada. Talagang for safety lang yung pag-upgrade ko ng exhaust. Kaya ko naman ng sobrang bulahaw. Right, standard na natin. Nasa service road na tayo. Kasi kung gusto niyo ng talagang pure comfort, sa standard pa rin para mas smooth yung makina. Kasi pag naka-sport ka, medyo na yan eh. Since aggressive nga, sobrang sensitive na ng throttle. Pwede maging jerky at times. You know? Kahit naman standard eh, hindi ka mabibitin sa power. Sa sport kasi tumatalon eh. And since naka-XADV tayo ngayon, syempre hindi ka pwede basta-basta mag-filter like normal scooter. Mas malapad ka na mas malaki. Sa mga gusto pang makakita ng more XADV content, don't worry, panigurado meron pa tayong part 2, part 3 and so on na test ride dito. Nakakatuwa lang na kung paano yung riding position ko sa ADV 160, ganun din dito. And naked handlebar din pala itong XADV So for me, plus points yun. Alright, Honda Big Bike Parañaque, maraming salamat. Ayan tuwan-tuwa yung bata. Alright, had so much fun. Pero I know hindi to first and last, marami pang kasunod to. And by the way, pakita ko na sa inyo how to turn it off. So yan, off nyo lang dyan. And to turn this off, turn nyo lang tong wheel na to the left. And hold nyo lang ng 1 second. Yan na 6ADV na-miss din kaagad natin. Dumi So andito yung Honda Giorno. And of course, the man of the hour, Boss Reggie. Sobrang the best sir. And guys, Sir Reggie of Honda Big Bike Parañaque. Alright, so nandito ako with Sir Joshua of Honda Big Bike Parañaque. So ipapakita niya sa atin today kung ano yung mga test ride units sila na available and kung ano yung requirements. Good day ulit mga ma'am sir. Ayun, meron tayong mga test ride units. Meron tayong XADV 750 2023 model. And then yung ibang unit, meron tayong CL500, CV500F, Rebel 500, tsaka CV1000. So kung gusto nila mag-test ride, ano lang kailangan nilang dalhin? Lisensya lang sir, tapos kailangan naka-schedule tayo. Kasi mamaya magtugma yung ibang yung ibang schedule. Hindi namin kayo Pwede ka ba nilang i-text? Yes sir, pwede. 0998-546-0845. Ito yung CL500 natin. Yan, pwede yan i-test ride. So 500cc dual channel ABS 2023 model. And then andun yung yung ibang unit CV500F. Ito
discontinued na to, pero ito yung kapalit kasi ni Hornet. So pwede pa rin siyang i-test ride kasi same feeling pa rin kay Hornet 500. May iba lang yung panel or yung display natin. 2023 model, and then Rebel 500 2023 model din. Pwede nating i-test ride din, sir. Anong height mo? 5'6", sir. 5'6"? Yes. Pwede mo ba yung record? Yes, sir. Pwede. Ayan, sir. Ayan. So, ayun, invite ko lang kayo for test rides. Open naman kami Monday to Saturday. Basta schedule natin yan kung kailan nyo gusto. Sir, salamat ulit, Sir Josh. Thank you very much. Thank you. Alright, so balik tayo kay little brother ADV 160 na kailangan ng paligo. Grabe yung experience na yon. Sa dami ng mga bikes na na-test ride ko na, alam nyo yan, isa tong XADV sa talagang wow. Sobrang nag-enjoy ako. Ako kasi usually pag na-test ride ko na yung bike once, okay na ako kahit hindi ko matry ulit Kumbaga once na review ko na. Pero dito kay XADV, gusto kong umulit Gusto ko may second, third, and more times pa. Namimiss ko yung power ni XADV Pag pumiga ka ng ganun, tumatalon Pero matinding realization din to Mukhang talagang tumatanda na tayo. Kasi sobrang na-excite ako sa XADV kaysa sa mga sport bike or sa mga ibang medyo mas maaangas na big bike. Ang gusto ko na lang kasi talaga is yung comfort, yung chill ride na pwede ka pa rin bumakbak from time to time. Syempre hindi man mawawala yun. Huwag na tayong ipokrito. Di ba? Kung nagmumotor ka, kung rider ka, may mga times talaga na hinahanap mo rin yung speed. Huwag mo lang talagang dalasan na all the time racing mode ka. At ilagay mo rin sa tamang lugar syempre. Huwag naman kayong babakbak sa service road or sa mga medyo high traffic places. Alright, kung nagustuhan nyo yung content natin today or kung gusto nyo pang makita ng mga ibang Honda test rides, please click the subscribe button below and like and share the video. And paklik na rin ng bell icon para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa atin today. And kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.